Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Alas 8:35, sabi ko nga dapat mas maaga si Brad Jeff bago yung isa pang nating mga update, ha? Okay, so Brad Jeff, salamat na marami sa mga nakikinig ngayon. Huwag kayong aalis pagkatapos ni Brad, ha? Talaga, Brad. Nandyan yan. May bara, pastor Morning. Oh, Magandang pahinga rin pag may time. Good morning, Pastor Jeff. Then, nag-workout kasi ako kanina, Tsa. Pa? Pawis-pawis pa ako. Oh, wow, ibang klase. So nagwo-workout ka na ulit ngayon, pastor. Laba-laba. Laba, yun ang workout mo. O sige, bago mo ituloy ang iyong labada, bago ka magsampay, inaabangan na muna nila ang magandang balitang hatid mo, Pastor Jeff. Yes, happy viewing muna kay Rolly De La Cruz. Ayan, kasama ni Warren Madrid. Thank you so much for tuning in. Ang tema naman po natin ay Pasko. At mapapansin natin yan siya, no? Lalo na ikaw, may maliliit na bata and all. There's too much, alam niyo, commercialism pagka po Pasko, no? Masaya naman po dahil ito yung season wherein lahat tayo expectant na may matatanggap tayong regalo. At yan po isa naman talaga sa simbolo ng Pasko, yung pagbibigay. However, baka po minsan, we're too focused on ano ba matatanggap ko ngayong material na bagay. Kasi nga po, itong mundo na to, na ibibigay naman talaga lahat ng hilig natin. Ito dito nilo-launch ang mga latest na gadget, latest na laruan para sa mga bata. It's a $1 billion industry, lalo na sa Amerika, no? Masama po dito pag tayo na focus too much on commercialism at nawala talaga yung reason for the season. Ano ba talaga yung sineselebrate natin? Ang tema po kasi, pagka ang tendency, pag di natin nakuha yung gusto natin, lulungkot tayo. Di ba? Pag di natin na pili yung monito-monita na mayaman mong tito, hindi mo naka-exchange gift sa monito-monita, lulungkot ka. Naku, sino naman kayang tita ko yung nakabunot sa akin? Malamang yung presyong ano lang ibibigay sa akin. So, baka yan lang po mangyari sa atin na pag di natin nakuha yung inaasam-asam nating material na bagay, nawawala po yung reason bakit ba tayo may Pasko in the first place. At sabi po sa Titus 3:4-5, ito po yung nagpapahayag tungkol sa pagdating ng Savior o tagapagligtas. Sabi dito, ngunit nang mahayag ang biyaya at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Alam niyo po ba ang rason kung ba tayo may Pasko? It's all about the mercy of God. It's all about His love that endures forever. Kung hindi po tayo mahal ng Diyos, kundi siya maawain, kundi siya full of grace, kundi siya punong-puno ng grasya, wala pong Pasko tayong isa-celebrate in the first place. Hindi niya ipapadala ang bugtong niyang anak upang mapanganak doon sa sabsaban sa lugar ng Bethlehem kung siya po hindi mapagmahal. Dahil tayo makakasalanan at hindi niya ibibigay ang kanyang anak kung siya ay selfish or hindi mapagmahal. Ngunit sinabi po sa Biblia, ang pagmamahal niya ay walang katulad, walang kondisyon, at ang pagmamahal niya po ay wagas. Kaya po sinasabi ng verse na to, pumunta po ang ama, pinadala ng ama ang anak sa isang goal lamang upang tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. Hindi para makuha mo yung iPhone 15 mo na inaasam-asam, hindi para may 13-month o may Christmas bonus, bagkus para maligtas tayo sa pinakamalaki nating problema, which is our problem with sin and death. At ang Diyos po, na tagapagligtas natin, yan ang kanyang tinalo sa krus ng Kalbaryo. Ang laban niya sa sin and death. That's why we have now opportunity to experience eternal life. Again, sa Titus 3:4-5. Ngunit nang mahayag ang biyaya at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Tayo manalangin, Panginoon, dinadalangin lang namin ngayong panahon ng Kapaskuhan. Huwag po kami masyadong ma-focus sa mga material na bagay na aming matatanggap. Bagkus maganda yan, Lord. Magandang magbigay, mga temporal na bagay, gadget, pera, bonus, Noche Buena. Pero Lord, walang hihigit pa sa pinakamalaking provision na binigay mo, ang iyong bugtong na anak. Kaya kami nagse-celebrate ng Pasko. Nawa Lord, huwag kaming mawala sa focus. Na maaaring hindi kami makakuha ng latest gadget, maaaring salat kami sa maraming bagay, pero the fact na pinadala mo ang iyong bugtong na anak
Yan ang dahilan kung bakit may Pasko. Salamat, Panginoon, sa pagtatama mo sa aming mga pananaw. I-correct niyo po ang aming faulty mindset pagdating sa Kapaskuhan. Ikaw lamang ang aming kailangan, magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Lord, we pray muli po. Alagaan niyo po lagi si Brad Jeff. Bless his mission. Salamat, Panginoon, sa lahat po ng mga nag-aabang sa segment na ito. Salamat, Lord, sa araw na ito. Lord, pagpalain po ninyo ang lahat ng aming mga kapatid na bukas ang palad para po sa kapwa. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Yan, salamat Brad. So sa mga nakikinig kay Brad Jeff, ito ang laging inaabangan. Sabi din sa akin nung isa kong kausap kahapon, pagkatapos daw nito, nakikinig pa daw sila. Thank you naman. Buti naman. Thank you naman. Kaya nga Buti sabi ko, naman. Ang dapat ganda si Brad nung- Jeff mga 9:45. Oh, ang ganda ng message ni Pastor, tungkol dun sa sometimes really pag Pasko, ang lagi nating focus is yung kung ano yung makukuha natin, hindi na yung true essence ng Christmas. Di ba ganun ka rin naman? Oo naman. Kaya nga tinamaan tayo. Aray ko po, parang napaganon ako. Oo. Muntik ako magpakain sa ilalim ng lupa, Pastor. Oo. Pero alam mo din, Cha, no? Hindi naman din natin maitatanggi. Dumaan naman tayo lahat sa pagkabata na Yes. tanging Pasko lang hinihintay mo din kasi may mga pagkakataon na Pasko ka lang naman din Nakakabili ng nabibilhan bago. ng bagong Magulang damit. mo. Sapatos. Di ba? Ako Nakakakain nabibigyan lang ng ako ng masarap. bagong damit ng ate ko pag Pasko lang. Same tayo, kami din. Di ba? Ganun din naman yon. So lagi din po, kaya din natanim sa atin yun, yung materialismo ng Christmas. Totoo yun. Diba? Bibila ka ng bagong damit ng magulang mo, ng ate mo, tapos isusuot mo yun pag nagsimba ka. Oo. Totoo yun. Hindi mo pa Bago pwedeng ka isuot yan. mamamasko sa mga ninong at Hanggat di mo ninang mo. sinisimba yan. Yun! Ganun na ganun. Sa simbahan muna dapat. Oo. Diba? At Ganun na, bago, tama ka. bago tapak-tapakan yung bagong sapatos mo. Oo. Bago binyagan. Pero di kami magkaedad ni Baby Boy, Kumbaga, kita mo? inabot ko lang din yung ganung era. Na isang Parang beses. same kayo na era eh. Hindi, Pastor, di ba? Isang beses lang tayo binibila ng mga magulang natin ng bagong damit at sapatos pag Pasko, bago magpasko. Tapos isisimba mo talaga yan. Doon mo yan dapat unang suotin. Oo. Yun. Okay. Ikaw ba, Pastor, ganun din? Hindi ako makarelate kasi araw-araw Pasko Wow! sa amin. De, joke lang. Hasindero ka nga Hindi, pala. Hindi, pero, Hasindero. anak ito ng hasindero. Oo. Pero, Brad Jeff, ang Pasko ay para sa mga bata. Tama. Common yan na kasabihan. Oo. Pero huwag natin kaligtaan ang mga matatanda. Opo, ang Pasko ay para din po sa nakatatanda. Actually, para naman sa lahat. Pero huwag natin kaligtaan yung matatanda. Di ba? Lalo na si Amen. lolo, lola, nanay at tatay. Kung Yeah. naandyan pa po sila. Di ba? Let them Dalaw. feel, di ba? O Christmas. experience the love of Christmas. Amen. Aha. Amen. Amen. Sige, puntahan mo na binan mo. At abutan mo na ng aginaldo, Pastor. Ha? Nag-text na nga. Oo, nandyan. Mami Angie Razon, thank you Oo. for listening. Morning, Busy babae na yan. Mommy. Regaluhan mo na binan mo. Walang problema sa akin yan. Oo naman. Bala ko nga bigyan ng diamonds this Christmas. Opo. At saka pag alam mo, iba rin talaga ang Pasko kapag naandyan pa si nanay at tatay o si lolo at lola. Kahit na settled na yung mga anak, matatanda na rin po yung mga tatay at nanay, pero pag naandyan pa yung mga matatanda sa kanila, yung lolo at lola, di Yung ba, masaya tuwing Pasko, Mas kahit na masaya. actually hindi Pasko pag linggo, Yes. di lagi ba? Kahit na hindi lang nagsasama-sama. naghihintay ng birthday, yun ang nagiging magnet ng family. Yes. Yun ang Opo. glue. Yes. Oo. Di ba? So dito tayo kay Mama. Oo. Kasi andyan pa si Tama. Mama. Kasi pag nawala siya, nagkakanya-kanya na po eh. Nakikita-kita lang yan pag Correct. may okasyon o mayroong mga, alam mo na, problema. Mahal. Di ho ba? So, sila burol. ang magnet ng unity. Unity Unity sa bahay. is the key. Yes. Saan tayo napupunta nito sa ating usapan na Oo, ito eh? napunta ka na naman sa Sopran. unity. Ah? Baka kung ano na naman ang masabi mo. Wala na ako, hanggang doon lang ako. Oo. O sige. Sopran. So, yung bang binan mo lalaki na andyan pa, Pastor? Wala na eh. Okay.
Sige. So, si Bianan ay saan magpapasko? Ikaw ba ang magpapasko sa kanila o siya magpapasko sa inyo? Kami sa kanila. Yun, sinasabi ko sa iyo. Oo, ganun yun. Tapos pag bagong taon, Sige. doon naman kayo sa inyo, Pastor. Kabanatuan na ako. Sa mga asyenda, dadalawin ko na yung mga lupain So namin pag Pasko, doon. kina Ate Grace sila. Pag bagong taon, Yes. doon naman sila kina Pastor. Ganyan Sige, pagka okay. pamilyado ka na. Okay, sige. So, Pastor, ihanap mo nga ako ng Bianan. Hindi. Okay. See you tomorrow, Pastor, ha? Ayan na, Pastor, konti na lang. Parang konting-konti na lang, ha? Brad Ted, Oo. pag mo akong china-challenge, malakas ako magdasal. Brad Ted. Ang nagmamahal, Aray ko, kailangan sumasakit ang tiyan ko sa ipaglaban inyo. Gusto kong minamahal. Bianan yung maraming mall. Hindi, joke. May nag-text. May nag-text. Ah, Sabi, letter K. Nag-start sa letter K yung name. so, Sabi, nasa- yes, Papa, may sinasabi ka ba? okay. Okay. Tapos sabihin sa'yo, sige, saan mo gusto mag-shopping? Joke lang po. Smile naman kayo dyan. Okay, Brad Jeff. See you tomorrow, Brad. Sige, Brad Ted, mamaya lang meron akong business dedication. George Garcia, magkita tayo mamaya dyan sa Malabon. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.